too? Well, ako naman po, sa mula't-mula, advocacy ko na yan. Lahat ng mga mamamayag, halos naging kliyente ko na. Either sa libel case o dahil dun sa mga public interest cases na sinusulong natin ng malayang pamamahayag. Kaya ang initial reaction ko, bakit ang tahimik ng media? Dapat kahit anong klaseng media ka, dahil ito ay kalayaan ng pinag-uusapan, dapat nagsasama-sama ang media. Pero tahimik po ngayon ang media. Now, ano bang pagkakaiba ng SMNI sa ABS-CBN? Paso po ang prangkisa ng ABS-CBN at kinakailangan ng bagong prangkisa. Ang SMNI po, merong prangkisa. Tama po, pribilehiyo ang prangkisa. Tama po, sa kaso ng Dance versus sa Executive Secretary, sabi ng Korte Suprema na mas malakas ang impluwensya ng gobyerno pagdating sa broadcast. Pero, nandyan din po ang saligang batas at karapatang pantao na nagbibigay importansya sa malayang karapatan ng pamamahayag at pananalita na kinakailangan sa isang demokrasya. So kung titignan niyo yung reklamo naman ng aking mabuting kaibigan na si JJ Suarez, nag-fake news daw ang SMNI. Pero kung panunuorin nyo, nagtatanong nga po yung si Ka Eric, totoo ba itong report na na-receive namin na 1.8 billion ang travel expense ni Speaker? Ako po, ang sabi naman ni Ka Eric, kailangan linawin ito ni Speaker. So malinaw po sa akin, walang fake news. Pangalawa, ako po humarap sa Senado nung committee ni Grace po na naglalayo na patawan ng parusa ang fake news. Sabi ko, yan po ay unconstitutional because that is prior restraint on freedom of expression. Pati po ang mga fake news, hindi dapat pinaparusahan dahil yan po ay input sa isang malayang merkado ng ideya. At ang tunay na batayan para sa katotohanan ay ang kapangyarihan ng ideya na matanggap dito sa malayang merkado ng ideya. So, ang sa akin po, itong banta na i-review ang prangkisa, ito po'y pinagbabawal din. Ang kaso po, Chavez versus Gonzales. Ang pinagbabawal ng saligang batas ay hindi lang yung panunupil mismo ng kalayaan ng pananalita at pamamahayag, kung hindi kahit anong bagay na magkakaroon ng chilling effect dahil napaka-importante na isang malayang debate sa mga issue na nakakaapekto sa pang-araw-araw ng buhay ng lahat, na pati yung pag-chill ng karapatan nito ay pinagbabawal, no? Yan po ay actual decision na ng ating Korte Suprema at hindi lang sa Pilipinas yan, kundi sa buong mundo. Yung tinatawag pong overbreadth, no? Na a statute is void for overbreadth because it could penalize lawful conduct. Ang dahilan po dyan is nagkakaroon ng chilling effect. So ang aking reaksyon, nagtataka po ako bakit tahimik ang NUJP. Nagtataka po ako kung bakit tahimik ang KBP. Nagtataka po ako bakit tahimik ang National Press Club. Nagtataka po ako bakit tahimik ang Politico. Nagtataka po ako bakit tahimik ang Rappler. Do you think itong action at the House of Representatives has anything to do with the close relationships of the former president and the owner of SMNI also? Politika. Sigurado po ako dyan. Okay? At sigurado po ako dyan. Hindi mo po malilihis sa issue ng politika talaga ang kapalaran ng SMNI. Pero meron po tayong mga malayang mga hukuman na alam po kung anong batas. At sabi ko nga po, no, hindi po humihingi ng pribilehiyo ang SMNI dahil siya ay merong prangkisa. Kung meron pong institusyon na magre-review kung dapat i-revoke yan, yan po ang National Telecommunication Commission. Yan po ay ang NCRTB, yung ating Board of Censors, no, na dapat paglalagay ng classification dahil ang censorship nga po ay pinagbabawal ng saligang batas. Pwede lang silang mag-classify at hindi po pwedeng mag-censor. At dahil doon sa kaso nga po ng Iglesia ni Cristo versus sa Court of Appeals, kung talagang merong idea na hindi katanggap, kinakailangan ang sagot dyan ay labanan niya ng idea na yan sa pamamagitan ng iba pang ideya. Pero lahat po tayo, pinangangalagaan ng malayang pamamahayag at pananalita dahil sa demokrasya, kinakailangan debates must be robust at hindi dapat masupil yung debating yan.